Inuutob ta na ba po ining anti-epal policy sa satuya pong barangay, Kap Jackie? Yes po, sa katunayan 100% ng tinanggal ta si mga pangaran sa bihikulo, sa building. And yan po, tiglaganan na yan ng tuldok ni Kuya Kap para matapos na si issue. And syempre po, for compliance sa DILG, and magayon na ang Barangay Peña Francia saro sa mga nainot na nag-giboning nagtanggal kang mga pangaran, tanganing pangarugan po. Sa katunayan nga ni pinost pa ni Kuya Kap, nasa 1 million views na labi si anti-epal ordinance ta compliance ta. Tanganing pangarugan po. Kasi ini yung programang ini magayon kang DILG. Tanganing mahiling man kang tao na dai for campaigning ang gabos na proyekto, and ang proyekto po alayan sa buwis kang tao, kaya kita dapat mag-comply as public servant. Dapat automatic pag issue kang DILG, dapat mag-comply tulos kita. Ibig sabihin pala ko yan, Kap, dyan sa barangay po nindo sa Peña Francia, mayo na ning mga nakadurokot na mga posters kan mga konsisay man na politiko, Kap. Yes po, mayo na po. Sa katunayan, si Tiglaag kumalangani duman na pangaran mi, kang council. Ito pong tig-purchase mi na tama raw, FX na close ban. Iyon lang po ang tiglaganan mi ning pangaran. For ano man lang po to, public information. Kung halimbawa may na aksidente si samuyang bihikulo, at least aram ninda kung isa ang apodan. Pero in compliance sa anti-epal ordinance, kaya tinanggal po tulos ni Kuya Kap. Ako po, personally, di ako naglalaag sa mga proyekto mining pangaran ko. Pero duman lang po siguro dahil nahiling ko man sa ibang barangay na may mga pangaran ang sa indang sasakyan, baka sabi ko compliance to na dapat pag may bihikulo kita lalaganin pangaran. Ito pala dai. Kaya automatic po kang tig-orderan kita kang DILG. Sa panginginot ni Sir Elmer Villanueva, nag-comply tulos ang Barangay Peña Francia. Alright, yan. So inikap itaw ko giraray kay Bombo Reme ang linya, tamay kahuputan ulit siya. Alright, so Kap Jackie, siguro po sa tuya po nga saro lang nakahapotan na kumbaga sa nahiling po niya tong sa imo pong tulos na pag-comply, and of course kumbaga sarong pangarogan lalo na sa iba pang dai pa nagko-comply sa siring ka na pagtanggal kan mga naturang mga simbolo, logo, pangaran, anything na igwang connection sa as a public officials. Ano po siguro ang sa tuya po na pangapodan sa iba pa na kung sa dai pa nagko-comply sa siring pong kasuguan? Siguro ang pangapodan ko sa mga day pa nagko-comply, luway-luwayan na pong haliyon si mga pangaran kang satuyang council or kita na nakapangaran dyan sa satuyang mga proyekto. Dahilan po na pangit man na hilingon na dawa bakutang sa diring kwarta, nakalaga sa tuyang pangaran. And sa hiling ko, digdi sa Naga City, halos kadaklanan ng barangay nag-comply na. Nahiling ko din nga ang barangay Balatas na si building ninda pinahali si pangaran kang punong barangay, as in si pangaran ni Mayor. Tanganing pangarugan po. Kasi mas magayon na kita nagsusunod sa mga ordinansa, as in baka pudan kan DILG. Tanganing mahiling kang publiko na kita po, dawa po nasa poder, totoo po kita magsunod. Alright, so pahabol na lang, Kap, ano siguro po ang nahiling niya itong positibong magiging resulta kanaturang pong naging kasuguan ka DILG sa naturang pong anti-epal policy pong ini? Magayon man po, nahihiling ko, magayon ang outcome kaniyong programang iniyo. And aramtang bagang mo niyan, issue mo niyan sa flood control. Kaya siguro tamang-tama si timing kaniyong lockdown kaniyong anti-epal ordinance. Tanganing mas mapahiling ta na kita bilang public servant, maserbi kita. With or without kaniyong pangaranta na nilalaag sa mga proyekto, lalong-lalo na kung may mga project kita ng mga building, mas magayon na data na ilagsi sa tuyang pangaran. Tanganing mas pangangarugan kita and mas respetuhan kita kang komunidad kung sa mga proyekto ta na dawa kita ang nag-iskusar, data na pinapahiling sa tao kung kumbaga nilalagan ng tang marka ang sa tuyang mga proyekto. Magayon na ordinansa iniyo kang anti-epal, tanganing mas respetuhon pa kita kang community dahil kita po nagsisirbi ning mayong kapalit, nagsisirbi kita ning mayong
nilalaag na mga pangaranta tanganing ipahiling sa tao na kita nagpagibo. Alright, yun. So, Inikap, bago kita matapos, siguro kung may nalingawan kaming ihapot, may gusto ka pong idagdag, itaomi sa imo po ang pagkakataon, may mga aabangan pong mga aktibidad sa Indo, ano po ang mga aabangan, and pangapulan takap sa mga residente, mga nagdadangog sa tuya, mga nakaantabay, regarding po sa pinag-ulayan ta, sige po Kap, itaomi po sa Indo Giraray ang linya. Ang ganyan po, pangapudan ko po, manungod sa head. Magkakaiba po ang Barangay Peña Francia ngayon na March ning bloodletting tanganing kung mga ipuhan man po ang sa tuyang residente ning bulong ay ning dugo, madali po kita makakahagad sa BMC. Inihikayat mi na at least kuta ning 100 na donor ang makuha kang Barangay Peña Francia tanganing mas dakula po ang mailagta sa blood bank tanganing lalo-lalo na po niya nagkakaubusan ning dugo. May case kami digdiyo sa Barangay Peña Francia na halos dahil nakakuha ng dugo kaya nagplano tulos ang Barangay Council na magkaigwa ng bloodletting tanganing magkaigwa ulit kita ning supply sa blood bank. And sa peace and order po, continue po ang programa kang Barangay Peña Francia and madagdag na naman kita ng additional na 25 CCTV cameras, magiging 85% na po ang coverage sa buong community. Nililuway-luwayan po ni Kuya Kap na matapos ini yung command center kang Barangay Peña Francia and dakulao na bagay niyo, lalong-lalo na po sa mga insidente na nangyayari digdiyo sa Barangay Peña Francia dahilan po na kami ang University Belt. Talagang ini-investan ni Kuya Kap ang command center dahilan po na 30 to 50,000 ang tigi-cater medigdi oral daw lalong-lalo na po pag may klase. And salamat po sa mga paradangog kang Bombo Radio and ki Idol Kier, ki Idol Remy, salamat sa pag-interview sa kuya.